Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa Puntong Diretso tayo. Punto Diretso. Tinawagan ni inamin mismo ni Ombudsman Boying Rimulya na tumawag sa kanya si dating Speaker Martin Romualdez. Tungkol po yan tungkol sa problema niya tungkol sa di umano'y sangkot siya sa anomalya sa flood control. Tumawag sa kanya si dating Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Rimulya, I answered this call once because we respect each other. Well, he was trying to explain his side that he had no hand in many things. But that's all I can remember. Anong sagot? Wala, just, diba? We just follow the evidence. Pagkatapos ng tawag na yan, hindi na raw muling kinausap ni Rimulya si Romualdez. Tinawagan ni dating Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Boying Rimulya, mga kabunyog, tungkol mismo sa, di ba, nasasangkot ngayon sa anomalya sa flood control, itong si Romualdez. Nirekomenda mismo ng ICI at ng DPWH na kasuhan, kasama ni Saldico, nirekomenda ng ICI at DPWH, kasuhan si Romualdez. Kaya talaga, medyo problemado si Romualdez. Siya rin ang dahil bumaliktad na si Saldico sa mga live videos nito, binabanggit niya talaga si Romualdez. Kaya syempre, pinipilit ni Romualdez na wag siyang madawit diyan kasi malaking problema 'yan. Sa katunayan, kaya nga siya napersa. Kaya siya napersa o napilitang mag-resign bilang Speaker ng Kamara at palitan ni Speaker Butchie dahil nga din diyan sa anomalya sa flood control. Talagang tinamaan si Romualdez niyan. Nasakripisyo ang kanyang kapangyarihang posisyon na Speaker ng Kamara dahil nga sa pagkakadawit niya sa anomalya na yan. Kaya pilit niyang nililigtas ang sarili niya, pilit niyang nililinis ang pangalan niya na hindi siya involved diyan. Kaya talagang hanggat kung anumang magagawa niya, gagawin niya. Tulad ng pagkausap kay Ombudsman Boying Rimulya. Alam naman natin na sa Ombudsman Boying Rimulya, Brad ni fraternity Brad. Sa UP kasi, tsaka sa mga law schools, kapag mga Brad mo sa mga fraternity, law fraternities, iba yan. Para talagang totoong Brad yan, totoong magkakapatid yan. Ang level ng pagsasamahan, dadamayan malalim kasi fraternity Brad sila. Graduate kasi ng UP Law si Boying Rimulya. Graduate din ng UP Law si Martin Romualdez. Nauna yata si Boying, pero inabutan niya pa si Boying Rimulya. Kaya nung sumali siya sa fraternity nila sa law school, UP College of Law, nagpang-abot sila. Kaya sabi ni Boying, tumawag sa kanya si Martin Romualdez, pero tinawagan daw siya, hindi pa siya nakakaupo bilang hindi pa siya nakakapanumpa. Siyempre, kung nakapanumpa na siyang ombudsman, medyo unethical 'yon. Medyo unethical 'yon. Ini-issuehan na nga siyang tagapagtanggol siya, protector siya ni Martin Romualdez dahil kabrad niya nga. Tapos kung tatanggapin niya pa ang tawag nito, aaminin niyang tinawagan siya nito, medyo hindi maganda ang dating. Pero inamin ni Ombudsman Boying Rimulya na bago siya nakapanumpa bilang ombudsman, tumawag sa kanya si Martin Romualdez. Pinapaliwanag yung side niya tungkol nga diyan sa pagkakadawit ng pangalan niya sa anomalya sa flood control. Pinapaliwanag daw sa kanya na kung anong nasabi niya, hindi siya involved diyan, willing siyang mag-cooperate at willing siyang sagutin ang mga issue sa kanya. Yun daw ang pinaabot sa kanya ni dating Speaker Martin Romualdez. Pinapaliwanag sa kanya na hindi siya involved,
Kaya sabi naman ni Ombudsman Boying Rimulya, sinagot niya naman ang tawag, pero siyempre hindi naman nila pinag-usapan na palibrihin ito, iligtas ito. Wala namang gano'n. Wala namang gano'n. Anyway, dahil sinabi na yan ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying, dapat talaga ipakita niya sa taong bayan na hindi siya naiimpluwensya ng mga pagiging fraternity brad nila na yan. Hindi rin siya dapat maimpluwensya na magkakasama sila sa administrasyon. Dapat talagang kung may ebidensya, kasuhan niya si Martin Romualdez. Dapat ipakita niya yan kasi kapag sa kabila ng may mga ebidensya, hindi niya tuluyan na kasuhan si Romualdez, iisipin ng tao. Di ba tinawagan kami, Timka? Di ba sinabi mo, inamin mo naman na tinawagan ka? O baka naman kaya mo hindi kinakasuhan kahit may mga ebidensya dahil kabrad mo nga sa fraternity at kinausap ka bago ka na umupo bilang ombudsman. Ano yun? Medyo yung pagsabi na yun ni Boying Rimulya na tinawagan siya at kinausap siya, medyo maganda rin yun dahil nagiging honest siya, nagiging bukas siya. Pero kung sa bandang huli, palibrihin talaga si Martin Romualdez sa kabila ng maraming mga ebidensya, medyo alanganin yan sa part ni Ombudsman Boying. Kasi brad niya nga talaga sa frat at sinabi niyang tinawagan siya. Kung wala namang ebidensya, yun, may rason siya. Sabihin niya, walang ebidensya, wala tayong magagawa. Pero kung halimbawa lang, umuwi dito sa Pilipinas na si Saldico, tapos i-present talaga ang mga ebidensya laban kay Martin Romualdez. At tambak, talaga, medyo may probable cause talaga. Tsaka tambak ang ebidensya na ipapakita laban kay Romualdez tapos hindi niya kasuhan, medyo hindi maganda yan sa part ni Ombudsman Boying. Anyway, ang isang bagay nga, tulad ng nasabi natin, maganda naman at honest siya. Ang ibig din siguro, ang maganda rin niya, nagpapakita, wala siyang planong protektahan si Romualdez. Kasi kung may plano siyang protektahan ito, hindi niya sasabihin yun sa publiko. Di ba? Parang the fact na sinabi niya sa publiko at binukas niya yan, ibig sabihin wala siyang tinatago. Kasi kung plano talaga na protektahan niya si Martin Romualdez, hindi niya sasabihin yun na nag-usap sila, na kinausap siya. Kasi kung sa bandang huli talaga namang papalibrihin niya si Romualdez, mahirap yung sinabi niya na yun, binukas niya yun sa publiko. Kaya sa isang banda naniniwala ako, mukhang wala namang plano si Ombudsman Boying na palibrihin o protektahan si Romualdez. Kasi kung may plano man siyang protektahan, hindi niya isasabihin yun na nag-usap sila. Hindi niya sasabihin yun na kinausap siya. The fact na naging open siya, bukas siya, ibig sabihin yan, transparent siya. Ibig sabihin yan, hindi niya poprotektahan si Martin Romualdez. Anyway, so abangan natin ang mga susunod na kabanata. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.